Gusto ko yung bigla na lang ako mawawala sa social media tapos parang... Sino si Jesus? Basta yung yung artista na bigla na lang nawala tapos... Yan na sa Playbite. Tapos nangungulila. Yung love team ni Donnie pang din. Oo, si Kisses. Wala na ba siya? Tapos tagal na. Years na ata. Talaga? Hindi ko alam. Tapos pati yung love team niya iniwan niya. So lahat. Talagang bigla lang. Bakit? Wala lang. Wala lang. Gusto niya lang biglang... Parang ganun gusto ko. So guys, siguro at the age of 27. Ako, siguro pag Foreigner ba ang gusto mong husband, Pat? Hindi ko pa kasi masabi Hindi ko pa masabi. Pero, gusto ko Pinoy talaga. Pero, kung sino ibigay ni Lord, we never know. We never know. Di ba, B? Foreigner naman to. Korean na bulok. Korean na hilaw. Taiwanese. Pinoy na lumaki sa Bacolod. Taiwanese na tae. Taiwanese. Ay, sorry. Sinistik siya. Ay, ikaw daw. Anong age mo daw? Lagi na lang daw akong sumasagot. Sorry. Ako inisip ko kasi 32 ngayon. Kasi syempre, paparal pa ako ng kapatid ko. Pamangkin ko, pinapaaral ko pa. Pero feel ko, nafe-feel ko kay Nico, parang feel ko mag-aano siya, tatapusin ko muna yung... Oo, parang mas magpo-focus siya sa career niya. Parang, kasi mas gusto niyang i-help yung family niya Parang help yung lola, yung mommy niya, yung kapatid niya mapatapos siya. So, may mga goal talaga siyang gusto sa buhay. So, kung makikipagsapalaran siya, talagang makikipagsapalaran yan. Gano'n naman kapag about sa family mo, you're gonna do anything. Everything. Kahit, yeah. So, parang, parang feel ko ganun si Nico. Parang gusto niya settle muna siya bago niya unahin yung sarili niya. Settle na yung family niya. Kasi mahirap kasi pag yung utak mo, no? Na-enjoy mo. Siyempre, na-enjoy mo naman talaga yung life. Pero siyempre, iba din yung na-enjoy mo yung life nang wala ka nang iniisip. Yung dire-diretso yung pag-enjoy mo. Siyempre, pangit naman pag nag-enjoy ka tapos at the back of your mind, kumain na ba sila? Bayaran mo. Tuition na kapag. Alam mo yun? So parang yun yung iniiwasan ko kasing problema. Kasi nga, dati na pagdaanan ko na yun. As in, alam mo yung isang itlog, boss? Pinag-hati-hatian pa namin yun. Totoo ba? Oo, dati. Ganun ka, napunta kami sa ganung kababang point ng life namin. Sa family. Tapos, yung isang egg, inayo ko si mama. How old are you? Ako nun? High school? High school ako nun. Brown out. Tapos, mama nakatayo sa door. Tapos, 2 egg. Your dad? Separated sila since birth. Yung 2 egg, yung sunny side up, 2. Nasa plate. Tapos, naiyak ko si mama. Sabi ko, makain tayo, ganyan. Tapos, sabi niya, sige, kumain ka na dyan, ganyan, mamaya na ako. Sabi ko, kaya tayo, sabayan tayo, may isang egg pa, tig-isa kami, ganyan. Tapos, sabi niya, para kay ate mo yung isa. Ganyan. Tapos, sabi ko, kumain ka na ba? Sabi niya, hindi. Sabi niya, okay na na basta may sinabi si mama na hindi ko matandaan yung exact word. Pero yung feeling, yun yung pinaka-hit kong balikan. Yung alam mo yung hindi makakain yung nanay or isang family member ko para lang makakain yung isa. Yan. Sacrifice. So, minimake sure ko na pag nasa bahay ako or kahit wala, minimake sure ko na may pagkain sila. May laman yung ref, may pagkain sila. Pag nagugutom sila, kahit madaling araw. Yung pamangkin ko, na alas 12 ng gabi, minsan magsasabi yan, Daddy, nagugutom ako, ganyan, wala pong food dito. Papagad-kagad ako. Minsan, tatanong ako. Sobrang love niya yung family. Alam ko naman yun, guys. Sobrang love niya kahit walang-wala yun. Basta yung family niya mabigyan niya. Isa nga sa isa sobrang sa mga... family-oriented yan.
Siguro yung isa, ako naman, personal, yung pinakamababang hindi ako sure boss kung na-experience mo din yung, lahat naman tayo may pinakamababang moment sa life. Di ba? Pinaka down natin na point ng life. Pero, umabot ako sa puntong, yung bangko ko, Oo, kinento niya yun. centavos yung laman, boss. Centavos yung laman. Manila ka na? Nandito na ako nun. Paparal pa ako ng kapatid. Sobrang na ako nun. Like, sobrang stress na ako nun. Nalalagas na nga yung buhok, kakaisip nun. Sabi ko siya nakukuha pang tuition ng kapatid ko. Si mama nag-ask nun na, bayaran nila ni Maiko. Hindi nila ako ni-rush. Never nila ako pinressure. Pero ako yung nagpe-pressure kusa ng sarili ko. Kasi for me, it's my way of like paying back sa kanila. Hindi naman nila ina-ask from me. Pero ako yung pinapressure ko yung sarili ko. Tsaka yun yung inas ni mama. Tapos nagpapanik ako kasi bayaran na. Sabi ko lang, wala pang ganyan. Hindi pa ako nakakapag-collect. Pero ayoko kasi mag-worry sila sa bahay. Sabi ko lang na hindi pa ako nasahod. Pero totoo, wala talaga akong pera to. Wala talaga akong pera. Wala akong collectible, wala akong kahit ano. Alam mo yung hindi pa masaya pa kasi maganda pa ako kasi diba sa taas taas yung mga minsan nahuhulog sa ginagawa. Sinisipag ko yun. Lala, no? Hindi ba naman ako naman guys, thank God ba naman ako kasi hindi pa naman ako umabot sa ganyang punto kasi ako kasi yung tao na parang siyempre wala man akong binubuhos siya kasi buong pamilya niya ganun yung love yung niya. So ako guys parang like growing up like solo. Si ate ko yan, siyempre alam niyo naman yung ate ko. Pero ako kasi guys parang nasa mindset ko pa lang nung humiwalay na ako sa adopted parents ko. Parang nasa mindset ko, hindi pwedeng bumaba ng at least 10,000 yung bangko ko. So parang nasa mindset ko siya. Pag bumaba ng 10,000 or 5,000, feeling ko na ako, parang gipit na ako, ganyan. So parang nasa mindset ko na kailangan meron lagi ako dapat sobrang pera kasi kapag wala akong ibang lalapitan kasi nga solo lang ako. So growing up, yun na yung mindset ko. Until now naman guys, na ko pa din yung ganong mindset na hindi dapat mababa ng ganyan din. Tatakot talaga ako guys, stress ako ganun. So parang, kasi, parang nag-business na ata ako ng 20 ako, nag-cosmetic.